Hello mga palangga, pang-displing tinapay muna tayo. Ito po yung ating paborito noon hanggang ngayon, pineapple pie na pangmasang timplada na masarap. Kaya wag na nating patagalin ito, simulan na po natin. So, gagawa muna tayo ng ating pabalat. Ito po yung ating mga ingredients sa ating pabalat. Meron tayo ditong 500 grams ng ating all-purpose flour at maglagay tayo dito ng 50 grams ng ating light brown sugar, 1 teaspoon ng ating yeast at 1 teaspoon ng ating rock salt. And then, lagyan natin ito ng 1 cup ng ating tubig. At tunawin lang muna natin yung ating asukal at yung ating asin bago natin dito ilagay yung ating harina. At maglagay tayo dito ng 60 grams ng margarine. Pwede din tayong gumamit dito ng shortening. And then, masahin lang po natin ito. Madali lang po itong masahin mga palangga. Manumanuhin lang po natin ito. At palambutin muna natin yung ating dough na ito ng 40 minutes bago po natin ito masahin ng manumano. Ayan, pagkalipas ng 40 minutos ay medyo malambot na po yung ating dough. Pwede na natin itong masahin ng manumano. Ang sabi ko mga palangga ay madali lang po itong masahin ng manumano kasi hindi natin dito kailangan ng makinis talaga na dough. Masahin lang natin ito ng mga 7 to 10 minutes ay okay na po. Pwede nyo din itong idaan sa spiral mixer or di kaya dough roller kung tinamad kayo. Ayan, after 10 minutes sa pagbagnod-bagnod ko ng ating dough ay hatiin ko na po itong ating dough. At i-rest lang po natin ito ng mga 30 minutes bago po natin ito i-flatten para po paglaparin po natin ito, hindi na siya bumabalik para po mas maganda yung pagpalapad natin dito, malambot na at hindi po bumabalik yung ating dough. Dito sa ating llanera ay gagamit lang ako ng 11 by 15 by 1 at lagyan lang natin ito ng shortening or margarine. Kung mayroon naman kayong dough roller, ay pwede naman na sa dough roller natin ito palaparin para mas madali yung paggawa natin. Kailangan po ay tansyahin lang po natin yung lapad ng ating dough. Kung ano kalapad yung gamit natin na llanera, ay ganon din kalapad yung ating dough para hindi po tayo magkaroon ng maraming excess dough. Sa ating harina ay pwede tayong gumamit dito ng first class flour at yung ating tubig ay tansyahin lang po talaga natin. Ayan mga palangga, itabi lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating pangalawang pabalat. Ganon din mga palangga sa pagpalapad natin ay tansyahin lang po talaga natin. At tupiin lang muna natin ito ha at kailangan po ay maglagay tayo or magdas po tayo dito ng harina para hindi magkadikit yung ating pabalat. At isit aside lang muna natin ito, dito gagawa na po tayo ng ating palaman. So dito sa ating palaman, meron tayo ditong 600 grams ng ating white sugar, 300 grams ng ating cornstarch, at 3 cups na evaporated milk, at lagyan natin ito mga palangga ng kaunti lang po talaga na asin. Hindi na ipakita yung paglagay ko dito ng kaunti lang po na asin kasi hindi po na-on yung ating camera. At tunawin lang po natin yung ating asukal at yung ating asin at yung ating cornstarch at salain lang po natin ito. Ayan, itabi lang muna natin ito kasi magpakulo muna tayo ng 4 cups na tubig. At nang kumulo ng mga palangga ay saka na po natin dito ilagay yung ating tinunaw na cornstarch. At diretso-diretso lang yan sa paghalo hanggang sa ito'y lumapot. Dito ay maglagay lang po tayo ng 1 teaspoon ng ating food color lemon yellow at 1 pack ng pineapple tang para po sa ating flavor. Naglagay po tayo dito ng kaunti lang po talaga na asin para po mag-balance yung tamis ng ating palaman. Huwag lang po talaga nating tigilan ito sa paghalo mga palangga para hindi masunog yung ilalim. At pag ganito na kalapot ay pahinaan na po natin yung apoy ng ating kalan. Ayan ang mga palangga, okay na po ito. Kailangan po ay ilagay po natin ito agad sa ating yanera habang mainit pa. At yung ating pabalat na ito ay basain lang po natin ng tubig para makuha din yung hulo harina at nang dumikit din dito yung ating palaman.
At dito din sa ibabaw ng ating palaman ay basain din natin ito ng tubig para dumikit din yung ating pabalat dito na pangtakip. At pagkatapos ay banyahan lang po natin ito ng evaporated milk. Pwede ding banyahan ito ng itlog. At iris muna natin ito mga palangga bago natin ito isalang ng mga 30 minutes para po medyo umaalsa ng kaunti yung ating pabalat para hindi maging manipis na manipis kasi may nilagay naman tayo dito na kaunting yes. At i-bake natin ito sa 200 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. At kailangan po ay malamig na ito bago po natin tanggalin sa tray at bago hiwain. Ayan ang mga palangga, napakasarap naman ito at madali lang po itong maubos, madali lang po itong mabinta. Ang bintahan po natin dito ay depende po sa laki ng ating slice at kailangan lang po tayo'y magkusting bago po magbinta. Sana may natutunan at sana ay nadagdagan ko naman ang inyong recipe at ng iyong pang-display sa inyong estante. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.